Good morning! Excited ba kayong lahat? Lahat ng payaman, pumalakpak ng may kasawang sigawan! 5 years ago, tulad po ninyo, nakaupo rin po ako dyan. Very excited, nanunood, nag-i-imagine, nangangarap na one day, mabibigyan din ako ng pagkakataon, tatayo rin ako dito sa stage para humarap sa libo-libo leaders ng AIM Global at i-share yung story namin mag-asawa. And that day has come because today, it's a dream come true para sa amin po ng asawa ko na si Mai. Kaya guys, gusto kong isipin at sabihin mo sarili mo that one day, your day will shine. Ikaw din, tatayo dito sa taas. At ikaw ang susunod na mag-share ng life story mo sa AIM Global. Napakabilis po ng panahon because 5 years na po kami sa AIM Global. Pero hindi ko po makakalimutan yung unang araw namin. Kasi yung po first day namin, yun po yung araw na kung saan para po from Bulacan makapunta po ako ng head office. Makita ko po yung tao na nag-open at nag-share po sa akin ng AIM Global. Yung po pamasahe ko, ginawan pa po namin ang paraan ng asawa ko magdamag. Pinangutang pa po namin. Yun po yung time na kung saan talagang sobrang hirap na po yung buhay namin. Yun po yung pinaka-lowest point ng buhay namin. Walang-wala na po kami kasi lahat po ng properties namin na foreclose na po ng bangko. Bago po kasi kami maghirap, negosyante po yung pamilya ko sa Plaridel. Yung parents ko, meron po kaming export company for more than 20 years. Hanggang naging developer din po yung mother ko. Kaya lang dumating po sa point na nung nag-global crisis, direct hit po lahat ng export company and tinamaan po yung company namin kaya po na-bankrupt kami. And then dumating din po sa point na yung last project ng mother ko, nag-develop po siya ng townhouse, yung Casa del Pilar townhouse sa Plaridel. Kaya lang, hindi po namin alam, parang biniro po kami kasi hindi rin po nag-click, nalugi rin po yung mother ko ng nasa almost 10 million pesos. Noong po mga nangyari yun, okay pa po sana. Kasi me and my wife, meron po kami sariling negosyo. Isa po kami sa major dealer na loading po sa area ng Bulacan. Na kung saan po, grabe po yung naging kita namin. Kasi akala po namin doon na po tuloy-tuloy kasi ang iniisip namin hanggang may cellphone, may loading. So tuloy-tuloy po yung negosyo namin. Kaya lang dumating po sa point, hindi po namin na-anticipate. Iba rin pala ang plano ng telecom company. Darating pala ang time kapag yung e-loading business ay very stable na. Lahat ng tindahan nag-i-load na. Kahit yung mga walang tindahan, basta may SIM card, nag-i-load na rin. Kami po mga major dealers, unti-unti, tatanggal na po ng dealership. Kaya nationwide, 50,000 major dealers po, kasama kami, nawalan po kami ng dealership. 3 negosyo po, sunod-sunod. Sa loob lang po ng 1 taon nangyari po sa amin. And then nag-usap kami mag-asawa, sabi namin, okay lang, life must go on. Pwede naman tayo maghanap ulit ng negosyo. Kaya lang guys, nung pong panahon na yun, parang biniro kami ng panahon na kung saan wala pa pong ilang buwan nung nawala lahat ng negosyo namin. Pag-uwi ko po ng bahay, yung wife ko, grabe po yung iyak niya. Nung tinanong ko po bakit siya umiiyak, nung nalaman ko po, mas naging grabe po yung iyak ko. Kasi yung misis ko po, natakbuhan po siya ng nasa 2 million pesos. May napagtiwalaan po siyang tao. Hindi ko po siya masisi kasi nung panahon na ang dami-dami opportunities na kumakatok sa buhay namin, lagi ko siyang didi-discourage na wag na. Mag-concentrate na lang tayo sa loading. Akala ko po kasi tuloy-tuloy na. Ang hirap po pala. Kaya nung nangyari po yun, wala na po kaming negosyo, wala naman po kaming trabaho, wala na rin po kaming savings. Doon po nag-start talaga na pati lahat ng properties namin sa Plaridel foreclose na ng bangko. Doon na po talaga parang naging makungot yung buhay namin. Sobrang naging napakahirap po. Kasi 5 po yung anak namin. Kung kami lang mag-asawa, kaya namin tiisin. Kaya lang yung makita mo yung mga anak mo, lalo na most of the time, ako po yung tatanungin ng mga anak ko, Daddy, mahirap na po ba talaga tayo? Kasi lagi pong wala na laman yung cabinet natin, pati yung rep.
Hindi mo na rin po sinasaksak, hindi na kami nakakainom ng malamig na tubig. Kasi nung pong panahon na yon, nasa apartment na lang din po kami noon. Kaya po nung dumating po sa amin, na talagang sobrang hirap na po, yun po yung time na nagsikap din po ako, naghanap po ako ng trabaho. May mga in-applyan po akong kumpanya, kaya lang po, ewan ko po ba, parang lahat po sila nag-usap. Kasi lahat po sila hindi ako tinanggap. Eh, isa po sa dahilan kasi 36 years old na ako. Malimit kasabayan ko po, mas bata po sa akin. Hanggang dumating po doon sa point na, nung panahon ang ganda-ganda ng buhay namin, isa po sa favorite part ko, yung pag nagkakain ng kami ng pamilya. Kasi, para po siyang commercial ng Coke, ang saya-saya namin. Pero nung panahon po na hirap na po kami, yun po yung time na ayoko. Kasi doon po ako nilalaglag ng asawa ko. Kapag po yung mga anak ko nagkakainan na, malimit yung misis ko po ang unang umiiyak kasi naaawa po siya sa amin. Kasi yun po yung panahon na malimit ang kinakain po namin tuyo at saka po sardinas. Yung po at tuyo at sardinas, masarap po yan, tama? Yes. Pero subukan nyo pong araw-araw. Mayat-maya. Yung bang parang wala nang ibang pagkain sa mundo kung hindi yun na lang, mauumay din po kayo. Kaya pag po nagkakaharap kami ng misis ko, siya po ang unang iiyak. Pag po umiyak ang nanay, iiyak na rin po mga anak. Sabay banat po ng misis ko sa akin, Daddy, hirap na kami ng mga anak mo. Dapat talaga mag-abroad ka na. Kapag po sinasabi ng wife ko na mag-abroad na ako, 6 years po ako naging public servant, never po ako nakaramdam ng nervyos. Pero pag pinag-abroad po niya ako, yung puntuhod ko para po may spot, unti-unti po lumalaki hanggang nanginginig na po buong katawan ko. Kasi natatakot po ako malayo sa pamilya ko. Kasi ang iniisip ko po, yung kasama ko sila, nangyari lahat po ng problema. Nung kasama ko po sila, natakuhan po kami ng 2 million pesos. Baka kung lalayo po ako at iwanan ko po sila, dumating po sa punto, pati po yung misis ko maitakbo sa akin. Kaya malimit po pag pinag-a-upload niya ako, kasi sinasabi ko po sa misis ko, Mami, kung gusto mo, ikaw na lang, hindi ko kaya. Sasabihin ko lang misis ko, Daddy, ikaw ang tatay. Ang sagot ko po, ano naman, ikaw naman ang nanay. Kung gusto mo, ikaw na lang, promise, aalagaan ko yung mga anak natin, hindi ko yung pamabayaan, huwag mo lang akong pagkabunin. Kaya lang araw-araw, wala pong ginawa yung misis ko, kundi iyakan po yung nanay ko, yung biyanan niya. Yung nanay ko po, napaka-utak. Para po maglakad ako ng papeles, ang sabi po niya sa akin, Mon, anak, maglakad ka lang ng dokumento mo. Kada lakad mo, bibigyan kita ng pera. Na-excite po ako kasi nung panahon na yun, wala po akong pera. Eh, lumuwas lang ako, magkakapera po ako. Kaya lang nautakan din po ako ng nanay ko. Kasi bakit? Kasama po pala siya. Naging stage mother pa po. Eh, hindi ko po makalimutan yung time kasi bakit? Ang dami ko pong bansa na embassy na pinuntahan, kasama ko yung mother ko. Doon ko po naranasan ang haba ng pila. Maraming tao nakakwentuhan ko, hindi pa po umaalis, nag-a-apply pa lang, umiiyak na sila. Kasi kung paano gumawa ng paraan, nangutang, nagbenta ng bagay para lang sila makapag-abroad. Doon po ako nakaramdam ng hiya. Kasi yun po yung panahon na lahat ng kausap ko umiiyak para lang makapag-abroad at patuloy. Ako lang po yung iba, ang dasal ko. Ang dasal ko po, sana po Lord, wag po ako ma-approve. Kasi kaya lang po ako naglalakad ng papeles, pakitang tao lang po sa misis ko. Para wag na po niya akong araw-arawin. At least napakita ko po, naginawa ko ng paraan. Pero dumating po doon sa point na talagang hirap na po kami. Talagang doon po, talagang tinibayan ko po yung loob ko. Nag-apply ako kaya lang lahat po denied. Nung po time na sabi ko nga sobra na yung hirap, kahit po anong gagawin ko, kahit ibala ako sa kanyon, kaya lang wala pong opportunity. Hanggang dumating po doon sa time, hindi po ako matasaling tao. Doon nga po panahon ang ganda ng buhay namin, never po na nag-abot yung kamay ko at nagpasalamat. Sobra po akong busy. Pero sa isang tao po pala, especially sa isang magulang, tatay, na kapag ang anak mo humingi ng pera, wala kang maibigay, okay lang. Pero pag ang anak mo humingi ng pagkain kasi nagugutom, wala kang maibigay, masakit po pala yun. Yun po yung panahon na naramdaman ko, walang matigas na tuhod sa taong hirap na. So yung hindi ko nagawa ko. Isang gabi po, inantay ko pong makatulog muna yung asawa ko at yung mga anak ko.
Kasi yung apartment na tinitiran po namin, wala po yung division, nahihiya ako. Nagdasal po ako, kaya pa ako nahihiya kasi hindi nila nakikita na ginagawa ko yung dati. Ayoko pong isipin ng asawa ko at ng mga anak ko na magdadasal ka pala kapag hirap na hirap ka na. Kasi dapat po pala kapag maganda pa yung buhay mo, mas dapat ka po pala lumuluhod at nagdadasal at magpasalamat. Kaya po nung gabi na yan, umiyak po ako, sabi ko, Lord, ang dami pong opportunities na nasayang, ang dami pong blessing na nawala sa buhay namin. Please, I'm begging you. Hirap na po yung loob ko, nakikita ko naghihirap yung mag-ina ko. Bigyan niyo po sana ako ng isang opportunity na ito po yung deal ko sa kanya na kahit po mahirap, never po ako magkukomplain. Basta hiling ko lang po in a short period of time kung ano yung mga nawala sa amin, bigyan mo ako pagkakataong may balik. And even po yung tumakbo ng 2 million po na pinagbigyan po ng misis ko, pinagdasal ko rin po. Kasi kada iisipin ko po siya, masama po yung loob ko. Noong lahat po yun nagawa ko, tuwa-tuwa po ako kasi ang gaan ng pakiramdam. Wala po ni piso sa bulsa ko, pero ang gaan ng pakiramdam, hindi ko po mapaliwanag. Ang mas tuwa po ako, yung kinabukasan, pag-gising ko po, buo po yung pag-asa ko na may darating pong blessing. Sa kada darating po, bubukas po yung gate ng compound apartment namin, excited ako silipin. Kasi baka po yung darating na tao, yun na po yung sugo para dalhin sa akin yung opportunity. Kaya lang sa araw-araw na kumakausap po ako ng tao, I'm always excited na at the end ng conversation namin, biglang sabihin niya sa akin na, Mon, meron ako i-share sa iyo opportunity. O Mon, inviting kita sa isang seminar, pero wala po. Kaya guys, kayo po, napakaswerte po ninyong lahat. Kung right now po, katabi mo, kasama mo ngayon, yung mga tao nag-imbita sa inyo, pasalamatan niyo po sila ngayon pa lang. Kasi hindi po lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na araw-araw mabigyan ng chance na may share na opportunity kasi tumating po ako sa punto naghahanap pero wala akong makita. Pero guys, God is good. Sa araw, sa petsa na hindi ko po in-expect, isang kaibigan ko po pumunta sa akin. Accidentally, na-meet po niya isang kaibigan namin na more than 13 years ago na hindi na po namin nakikita, na very excited na may share daw pong opportunity sa akin kasi kinwento niya yung paghihirap ng buhay namin and gustong-gusto po kami makatulungan. Binigay po niya yung number ko and after ilang minutes, tumawag po yung tao na kausap ko. And very excited po ako kasi bakit? Nararamdaman ko, sabi ko, ito na siguro answered prayer na ako. Hindi ko pa po alam kung ano ang AIM Global, pero sabi lang po ng tao, very excited siya, Mon. Grabe, kamusta ka na? 10 years na ako sa Bulacan, pero never tayo nagkita. This time, may share ako sa'yo. Lumuwas ka. Ako po, opo. Hindi ko alam kung ano ang AIM Global, pero knowing yung tao kausap ko, marami na po siyang tao na tulungan. So, sabi ko sa miss ko, Mami, luluwas ako, gawan mo ako ng paraan ng pamasahe. Kinabukasan po pagluwas ko, nakakatawa. Sa may McDonald's, Meralco Avenue, din po kami nag-meet. More than 4 minutes pa lang po ako doon nakaupo. May nagpa-park po na color white na Porsche. Sabi ko, ay yaman naman ang may-ari dito. Kasi ang mahal ko sa sakyan. Biglang ang bumababa po doon sa sakyan, yun po yung taong kausap ko sa telepono. Na more than 30 years ago, hindi ko na po nakikita. Tuwa po ako kasi pagpasok niya ng McDonald's, para po siya nililiwanag sa akin. Para gatirin po kalalakas yung ilaw doon sa tingin ko sa kanya. Diba? Isa pong pag-asa. Nasabi ko nga po habang papalapit po siya, ano ba na ginagawa nitong tao na to? Sasama ko, wag lang illegal. Kasi panigurado maganda dahil sa sakyan palang Porsche na. Lalo pong nalambot yung kalooban ko nung bigla po nilapitan, iyakap. At lalo po akong sumaya nung pong pinakain po niya ako. Kasi wala po akong pagkain that time. Hindi po niya diniscuss ang AIM Global. Ang sabi po niya sa akin, Mon, makinig ka ng seminar. Magaling yung speaker. After nito, mag-uusap tayo mabuti. Ginawa ko po. Kayo po ang kausapin ng bilyonaryo, sabihin sa inyo, makinig kayo ng seminar. Ano pong gagawin nyo? Ganyan po ginawa ko. Kasi yung pong tao, kausap ko, hindi po basta distributor. Isa po siya, hindi po siya milyonaryo.
Siya po isa pong bilyonaryo. Pero kung ano po yung laki ng yaman niya, yun po yung laki ng kalooban niya. Palakpakan po natin ang ating pong Chief Finance Officer, Sir Francis Miguel. Thank you so much po. Upline. Yung pong panahon na wala pong naniwala, nagtiwala sa akin, walang nagbigay ng pagkakataon, pupuntaki lang po kayo na nagbigay po ng pagkakataon sa akin. Upline na. Kaya nung umattend ako seminar, na-excite po ako. Inattendan ko po hanggang tinapos ko. Lahat ng seminar, sinulit ko po kasi yun po pamasahe ko. Ginawa ko lang ng paraan. Kaya po kinabukasan, po, madaling araw na ako na uwi. Mag-alas 3 na ng madaling araw. Pag uwi ko po sa apartment, gising pa yung misis ko kasi bakit po, hindi niya kinain yung pagkain. Gusto niya share kami. Kasi yun lang po yung pagkain namin. Alam po niya nagugutom tsaka ako kasi wala naman akong bawat. Ang tanong niya agad sa akin, Daddy, kamusta yung opportunity? Very excited ako. Sinabi ko kung gaano kaganda yung opportunity, kaya lang yung misis ko nakatitig lang po sa akin. Daman-dama ko po, hindi po siya naniwala. Hanggang sa ginawa ko po, tinuloy-tuloy ko. Sabi ko, Mami, this time dito na tayo yayaman. Naniniwala ko dito tayo makakabawi. Lalo po siya tumitig sa akin. Sinabi niya sa akin, Daddy, natatakot ako. Sa dami nangyari sa buhay natin, natatakot ako. Baka walang mangyari sa mga sinasabi mo kung saan kita pulutin, makrong-krong ka. Noong po sinabihin ako, baka masira ulo ko para po binuhusan ng tube ice. Pero tinuloy-tuloy ko lang po. Yung first week ko, very excited ako. In-invite ko po lahat na kamag-anak, kaibigan, kakilala. Pero guys, good news. Wala pong sumama sa akin. Hindi na po ako nagtaka kasi kahit misis ko nagduda po. Tama pala yung sinasabi ng mga nauna sa AIM Global na hindi lahat ng taong invite mo sasama. Pero guys, nabubuhayin ako ng loob kasi every time na nakakausap ko po si Sir Francis, isa lang ang sinasabi niya sa akin, ang mahalaga mo, huwag kang hihinto. Ang mahalaga, huwag kang titigil. Always remember that I cannot promise you an easy journey, but only safe arrival. Ibig sabihin daw po, I have to undergo lahat ng process. Dapat daw ma-experience ang rejection, dapat daw po mag-sacrifice, dapat daw makaramdam ng gutom, dapat mapuyat, kasi lahat po nung hirap na yan po yung huhubog sa akin para pagdating nung time at nagka-grupo ko, ma-handle ko po sila ng tama. So guys, tinuloy-tuloy ko lang po. And guys, nakakatuwa po. Kasi sabi ko nga, very promising. Lahat po ng pinramis ng AIM Global, basta pinagsikapan mo, huwag ka nang titigil, ibibigay sa'yo. Kasi after ilang months, nakabili po ako ng brand new motor. Nung nabili ko yung motor ko, tatuwa ako kasi bakit? Piling ko po, naglabas na ako ng Montero. Kasi sa halagang 50 pesos, ang dami ko na po mapupuntahan. Kaya lang po, pag umulan, grabe ang init. Basang-basa ako. Kaya pag umaraw, sobrang init para ako masusunog. Sabi ko, okay lang yan. Lagi kong tinatandaan yung linya ni Sir Jan Aspirina. Pag hirap na hirap ka, sabi mo sarili mo, ngayon lang yan! Dahil darating yan tayo, magbabago lahat sa buhay mo. Minsan umiyak na ako sa motor. Okay lang kasi wala namang nakakakita. Pero guys, tuloy-tuloy ko. After more than 1 year, me and my wife were in yung first million namin sa AIM Global. Hanggang sa tinuloy-tuloy po namin, dumating po sa punto, nabili po namin yung bagong sasakyan namin. Yun po yung brand new Hyundai Accent namin. Doon po ako naniwala sa sinabi ni Sir Francis Miguel Namon. Gawin mo ang AIM Global for 2 years. Huwag ka muna magpapahinga. Believe me, hindi ka man makabili ng Porsche na tulad na sa sasakyan ko, but this I guarantee you, kung ano yung sasakyan gusto mo, panigurado, mabibili mo, huwag ka lang ihinto. So guys, tinuloy-tuloy ko lang po, nag-start kami nasa apartment. But with God's grace and AIM Global, doon po sa more than 4 years namin, guys, napaunti-unti namin, napatapos po namin right now yung tinitira namin bahay para po sa family namin. Eh yung mga anak ko po, na nung naghirap kami, pinasok ko po sa public school, na hindi ko po makalimutan kasi bakit yung po 300 pesos po na donation per student, pinakiusap ko pa talaga na hulug-hulugan ko. Tanggapin lang po yung mga anak ko, but because of AIM Global, naibalik ko po sila lahat sa private school. Hanggang sa ngayon, doon po sila nag-aaral. Hanggang sa dumating po doon sa point na talaga sabi ko, napakasarap po pala talagang mag-AIM Global. Kasi unti-unti, more than doon sa ini-imagine namin, sa ginusto namin binibigay. To tell you honestly guys, nung nag-start ako, hindi ko po motivation yung kumita agad ng malaki.
Kasi nung nag-start ako sa AIM Global, hindi kaya ng utak ko isipin na kaya ko kumita agad dahil sa sitwasyon ko. Ang motivation ko lang po AIM Global to do AIM Global every day is pag nakabenta ako ng isang complete, may 200 plus akong kita. Ang blessing po sa akin doon, yung at the end of the day, uuwi ako, nakakabili ko ng hanggang tatlong tigti 35 pesos na ulam para sa mga anak ko. Hindi po mababayaran, matutumpasan yung habang kumakain sila, yung mga triplets ko nagsasalita, Daddy, Mami, ang sarap. Bukas mag-AIM Global ka uli para kakain ulit tayo ng masarap. Dumating po sa punto yung Jollibee pinangarap namin, hindi lang, wala na kami pera, pero because of AIM Global, maya't maya, kahit mag-Jollibee, kahit anong food chain, nakakainan namin. Kaya po huwag kayong magtaka, nag-start kami ditong payat. Ngayon po, mas sexy na po kami. Kasi marami na po kami pangkain. Kung dati po, nag-apply ako na abroad, lahat po denied because of AIM Global. I thank Sir John Aspirin for giving me a chance para po maging part po ng Speakers Bureau. Dahil po sa pagiging Speakers Bureau ko, ang dami ko po kayo nalilibot na lugar. Mga lugar na hindi ko na-imagine na mapupuntahan ko. Ang dami ko po naging domestic flights. Lahat po napasyalan ko because of pagiging Speakers Bureau. Kaya I encourage everybody, kung sa akin po nakatulong, sa inyo rin po makakatulong. And I encourage you this coming Feb 17, sana po isa kayo sa mga mag-audition para makasama namin maging Speakers Bureau na AIM Global! Power! And then, excited po ako kasi sabi ko nga, last year kasama rin po ako sa Hong Kong. More than 500 kami all expenses paid ng company with pocket money. Ang nakaka-excite po nito, yung Hong Kong lang, baliw na ako. But sobrang bait po ni Lord at AIM Global because this year guys, hindi lang po Hong Kong. Kasama rin po ako sa US travel incentive ng company. And may kasama pa pong bonus. Kasi mamaya po, isa po ako sa profit sharer ng company. And I'm so blessed. Sabi ko nga po sa miss ko, nag-usap kami, Mami, kahit anong halaga, it doesn't matter. The mere fact na makasama lang tayo, sobrang blessing na yun. Dahil sa dami na magagandang nangyayari sa buhay natin, sobrang na-bless na tayo. Kaya sa inyo po, mga co-leaders ko sa AIM Global, kung right now nahihirapan ka, tandaan niyo po yung sinabi sa akin ni Sir Francis Miguel. Huwag po kayong matakot, mapagod. Kasi ang pagod po, kapag itinulog mo, sigurado bukas pagising mo, wala na yan. Tama. Ang masarap dahil napapagod kayo ngayon, nagsasakripisyo kayo ngayon, nagtitiis kayo ngayon, darating ang bukas pagising nyo, hindi mo mamamalayan unti-unti, lahat ng pangarap mo, nakukuha mo na! Kaya guys, tuloy-tuloy lang po. At sa inyo po lahat, maraming salamat po. Dahil lahat po kayo naging parte ng buhay namin. Sa MIA, sa mga leaders ko, sa inyong lahat, sa mga kasama natin na kahit wala rito, maraming salamat. Ituloy nyo. Kasi kung ano yung narating namin ngayon, tagumpay natin lahat to. Sa marketing team, sa fellow SP ko, sa training team, maraming salamat po. Especially po sa ating BODs, Sir Francis Miguel, Ma'am Lay, kulang po yung salita at yung i-text namin kayo everyday para po pasalamatan. Dahil po sa inyo, nawago po yung buhay namin at alam po namin na simula pa lang po ito ng lahat at maraming pa pong magandang mangyayari. Kila Sir John, Ma'am Connie, Sir Ed, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Mabuhay po ang AIM Global! Power! Again, maraming salamat po sa ating BOD. Yan din po kay Dr. Connie. Maraming salamat po and God bless us all. Yun lang po.